And so, time check tayo. 9:51 ng umaga dito sa may Buendia Terminal, sa may baba ng LRT Buendia. Exactly 10 a.m. kasi aalis na tong bus na to, papuntang Batangas Pier. So, titingnan natin kung ilang oras yung biyahe mula Buendia to Batangas Pier. And about naman sa schedule ng mga buses dito is araw-araw naman may biyahe sila. So, every hour sila umaalis. Every hour nagpapalit yung bus nila. So, every hour may biyahe papuntang Batangas Pier. And honestly, itong bus na to is medyo maliit yung legroom niya kasi para siyang pang bus ng carousel sa may EDSA. And hindi nare-recline yung upuan pag gusto mong humika. Kaya okay lang naman. And time check, ayan na, 9:58, umalis na nga pala yung bus papuntang Batangas Pier. Umalis na siya sa Buendia Terminal. And at this moment, papunta na siya sa may expressway. Magi-skyway nga pala yung bus na to. At bago umalis yung bus, just make sure lang na nakawiwi na kayo kasi hindi na kayo makakawiwi. Since meron namang comfort room dun sa may papasok ng Startol, pero di ko alam kung titigil yung bus na to eh. At eto na nga, umakyat na tayo sa Skyway. Makikita niyo sa Skyway, napakagandang view ng mga building sa baba. At kung biyahe kayo, magdala nga pala kayo ng snacks nyo at tubig kasi siguradong magugutom kayo sa biyahe. Kung mapapansin nyo, kukunti lang yung pasahero, di ba? Kasi sa Buendia kasi may laman o wala aalis yung bus kasi may time lang sila na naka-allotted para sa kanila. Kung mapuno o hindi, aalis sila, pupunta sila sa destination nila. Kung saan man sila pupunta. Example, Batangas Pier. Dediretso sila doon. And at ayan na nga, pumasok na tayo sa Startol. Okay, tingnan natin yung time natin kung anong oras tayo nakapasok sa Startol. Time check is 10:43. So in 40 minutes nasa Startol na tayo. Nagpasa tayo sa SLEX. Yung CR na sinasabi ko, minsan po sumipigil dyan yung mga buses. Ayan, nakita nyo yung label na yan sa gilid. Yan. Yan yung CR. Yan, kung makikita nyo may mga nakaparada sa gilid. Yan. Yan yung comfort room nila. Diyan kayo pwede mag-CR. Pero yung karamihan kasi ng bus hindi tumipigil din eh. Pero depende nyo lang din. Kaya nyo namang tiisin nyo na lang din. Kasi malapit na rin naman. Kasi almost 1 hour lang naman papunta doon. Or less than 1 hour na. At along Startle nga pala, may umakyat na nagbenta ng buko pie. Actually, masarap tong buko pie na to. Lagi ako nabili nito. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa pero napakainit ng laman ng buko pie na to. Ayun yung nagtitinda ng buko pie si Manong. Ang isa nga palang buko pie is 180. 180 pesos. Pwede mo siyang kainin along the way or pwede mong ipasalubong sa inyo pag uwi mo. Kasi yung sa akin, pinasalubong ko kasi lagi naman ako kumakain ng buko pie. So sa bahay na lang kakainin. And so, time check tayo. 11:38. 11:38 nga pala nasa may Batangas Pier na tayo. Ito yung compound ng Batangas Pier. Kalabas na tayo sa may Startol. So, dito na tayo sa Batangas Pier. And time check tayo. 11:51. 11:51 nakapasok na ako sa pier. Nakabili na ako ng ticket, terminal fee, at nakapasok na rin ako sa X-ray. Ito nga pala yung itsura ng pinakabagong terminal ngayon. Napakalaki tsaka napakalamig ng bagong terminal na yan. Kailangan mo magsuot ng jacket sa loob na kasi malamig. Yung terminal na to is merong libre siyang water. Yun yung nasa gilid. Nakasakay na ako sa barko and time check 12:18. Yung barkong sinakyan ko nga pala is ito yung Montenegro. Montenegro MV Senya. Ayos naman tong barkong to. Malaki. Kamukha rin siya ng Evita at saka ng Brigida. Pero magkaiba lang siya ng konti. So, time check tayo. 12:25. 12:25, umalis na nga pala yung barko sa Batangas Pier. So, kaninang 10 a.m. nasa may LRT Buendia pa ako sa terminal ng bus. And then, ngayong 12 something is nakaalis na yung barko sa may pier. Mapunta na siyang Calapan Pier. Actually, sa barko, hindi ka naman talaga mabuboring. Basta meron ka lang sounds. Magdala ka lang ng earbuds mo para meron kang sound trip. And hindi ka mabuboring sa view, sa paligid. Mabuboring ka lang kapag gabi. Pag gabi, wala ka kasi makikita sa paligid. So, itulog mo na lang. Mas maganda pa. So, time check is 12:28. So, ito, maalis na yung barko sa Batangas Pier. Pabilis na ng pabilis yung barko.
Yung Super Shuttle Roro na hindi ko alam kung saan pupunta yan. And so, ayan na nga, tanaw na yung Mindoro Island. Yung mahabang yan is Mindoro Island yan. Tapos yung dalawang island yan is Baco Island yan. Actually, tatlo yan. Pag nakita mo na yung tatlong isla na yan na palaki ng palaki, malapit ka na sa may Calapan Pier. Yung nasa dulo na yan, Calapan Pier na yan, nakikita mong kulay white na yan, Calapan Pier na yan. So, yung mga tao sa paligid is medyo nagre-ready na sila kasi malapit na. And time check tayo, it's already 2:18. So, 2:18. Umalis tayo sa Batangas Pier, sabihin natin ng 12:30. Ngayon, 2:18 na. So, from 10 a.m. sa may LRT Buendia, 2:18, nandito na tayo, malapit na tayo sa Calapan Pier. So, almost 4 hours na tayo nagbibiyahe. So far, hindi pa naman nakaka-bore kasi meron tayong sound trip. Kung magdadala nga pala kayo ng nilagang itlog sa Batangas Pier, hanggang 3 lang kayo kasi kukumpiskahin nila yan pag masyadong malami. Ayan nga, i-zoom natin. Yan na ang Calapan Pier. Nakikita na yung Calapan Pier kapag zoom natin. Yung puting yan, pinaka nasa left side, Calapan Pier na yan. At ayun na nga, nakarating na rin tayo sa wakas sa may Calapan Pier. So, nagre-ready na yung barko natin na mag-docking maneuver. So, magda-docking na tayo sa pier para makababa na tayo. Kung mapapansin nyo yung mga tao, naka-ready na rin silang bumaba. So, pansin nyo, di ba? Wala masyadong tao. So far, smooth yung biyahe. Hindi naman ganun kalakihan yung alon. And time check tayo. 2:52. So, mag-3 o'clock na ng hapon. So, kung mapapansin nyo, so 10 a.m. nasa may LRT Buendia tayo. Then, nakapasok tayo sa may Batangas Pier ng mga 12:15. And then, umalis yung barko is nasa 12:30. So far, mula Buendia LRT hanggang Calapan Port is almost 5 hours. If you're planning to travel from Buendia to Calapan, it will took you about 5 hours. So ngayon, may idea ka na. Tara, biyahe na. So, ilang beses ako nagsabi ng end. Sige nga.